Magandang araw mga katek. For today's video, subukan ulit natin pag-aralan ang ating capacitor na ginagamit sa ating air conditioning. Dagdag kaalaman na rin sa ating mga kasama sa industriya na nagsisimula pa lamang. Ito ay magagamit natin lalong-lalo na kung tayo ay nasa field. Gaya na nakikita nyo sa harapan ay meron tayong capacitor, meron din tayong mga connector, at meron din tayong multifunction tester. Sa ngayon ay bigyan natin ng pansin yung kadalasan tinatanong ng mga kasama nating baguhan sa ating trabaho. Minsan tinanong ako ng kasama ko sa trabaho kung saan daw ba dapat ikabit ang running at starting winding ng compressor sa ganitong klase ng capacitor. Wala namang nakasulat na C at Herm. Ang sagot ko sa kanya ay simple lang. Sabi ko, kahit saan dyan, pwede mong ikabit yung running at saka starting terminal ng iyong compressor. Dahil wala naman nakalagay sa label niya kung anong tamang koneksyon. Hindi gaya ng dual capacitor na may label. May nakalagay doon na common, pan at Herm. Alam nyo, kaya may 4 na terminal dyan at 2 naman sa kabila, ay dyan inilalagay yung ibang konektor. Gaya ng isang linya ng supply mo, running terminal ng compressor mo, pan motor at reversing valve ng iyong unit. Kung walang available na terminal na pagkakabitan, nakadepende na rin sa strategy ng technician kung saan niya ikakabit ang mga wire. Kaya ang lagi nyong tatandaan, kung wala naman nakalagay na level yung capacitor nyo, gaya ng C at saka Herm, ay kahit na magkabaliktad dyan, walang problema. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo guys ay kung paano magkabit ng capacitor in parallel connection. Alam nyo guys, mahalagang alam nyo ito dahil kung halimbawa maka-encounter kayo sa field na mayroong sirang capacitor, ipagpalagay na lang natin na ang sirang capacitor ay 50 microfarad. Ngunit, ang available lang sa inyo ay dalawang 25 microfarad. Ganito lang ang dapat na koneksyon. Kuha ka ng wire at ikabit sa magkabilaan ng dalawang capacitor. Gaya nito. Ganito lang guys ang pagkakabit. Yung isang terminal mo, ilalagay mo dun sa isang terminal connector ng isa pang capacitor. Ayan, ganito. Tapos yung isang wire ay sa kabila naman. Ayan guys, nakumpleto na natin ang ating parallel connection. Ganito lang kasimple. Para malaman natin na tama ang ating ginawa ay susukatin natin ang dalawang kapasitor na nakaparallel connection. Dapat ang lalabas na reading sa ating multifunction tester ay 50 microfarad. Dahil mayroon siyang positive, negative 5% ay dapat pasok sa acceptable range ang lalabas. Kung kukunin natin ang positive negative 5% ay dapat nasa range siya ng 52.5 to 47.5 microfarad. So isisit na natin ang ating multifunction tester. I-select natin sa capacitance. Para mag-zero lahat ng display ay pipindutin natin ang reel. Ayan, nakaset na siya. So sisimulan na nating sukatin kung tama ba na madagdagan ang capacitance ng isang capacitor kung ito ay nakaparallel connection. So ilalagay natin ang ating test rod sa magkabilang terminal ng ating capacitor. Ayan nga guys, pasok tayo sa acceptable range ng ating capacitor. So effective guys, pwede nyo itong i-apply kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong problema. Kung saan kayo kukuha ng pamalit na wala nga kayong available na ganong capacity. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video na ito ay kung pwede paki-like, share at kung hindi pa kayo nakapag-follow or subscribe sa aking channel ay maaaring paki-click na lang ang follow button. Maraming salamat, have a nice day.